Hala, Diyos ko, kawawang pack members nating nalasing silang lahat. Ngayong umaga, habang nasa labas ang mga females natin, naisipan nga ni mother na palabasin rin itong ating mga puppies. Pero syempre, dahil nasa off-leash area nga mga females, dito na lang muna sila pinalabas sa loob ng mansyon. Pinalabas sa loob, paano yun? Ay basta, pinalabas na lang sila sa mga cages nila pero andito pa rin sa loob. Ganun na lang, bahala na kayo mag-isip dyan. Anyways, alam nyo naman ito mga to, very silent maglaro. Ito, pakinggan nyo. O, diba? Kaya naman ang dami rin talaga sa inyo ang natuwa kasi ang cute-cute nga daw nilang maglaro, talagang walang katunog-tunog at yung hingal lang nila yung maririnig nyo. Pero sa dalawang beses nga na napalabas natin sila para mapaglaro ng sama-sama, may napansin nga kami. Kitang-kita nyo naman kasi kung paano sila magbordagulan, pero mapapansin nyo rin talaga na itong si Shakira hindi niya kayang makipagsabayan talaga. Kasi oo nga nakikisali siya sa laro-laro nilang ganyan, pero kapag siya na nga yung napagtuunan ng pansin ng dalawa, Diyos ko, talagang yuk-yuk siya. Kumbaga talong-talo siya ng kalikutan ng dalawang to, tingnan nyo naman napapayuko na lang siya sa sobrang likot ng dalawa. Pero kahit nga na gano'n hindi siya sumusuko at talagang tuloy pa rin siya sa pakikipaglaro. Feel ko nga gusto nitong si Shakira ay yung magtatakbo-takbo lang sila, pero itong dalawa naman, si Sassy at si Mazda, mas gusto nila yung lafangan ngat-ngatan. Di tuloy makarelate sa kanila itong isa, pero kahit gano'n nakikisali pa rin talaga siya at nakikipagkulitan. Kaya naman si mother palagi rin niyang nilalapit-lapitan si Shakira, kumbaga parang inaalalayan niya kasi Diyos ko talagang nadadanggil-danggil siya ng dalawa at minsan napapailaliman pa talaga siya. Siguro nga dahil hanggang ngayon hindi pa rin talaga siya gaanong kalakas. Pero mukha namang bumabalik na rin talaga yung lakas niya kasi alam nyo ba nung unang punta niya dito mas mahinhin pa talaga siya at halos hindi na nga gumagalaw. Naalala ko tulog lang talaga siya ng tulog, yun pala sobrang sama na ng pakiramdam niya. Anyways, ayan nga maya-maya pa pinapasok na rin nga sila ni mother dito sa loob ng kani-kanilang mga rooms. Grabe na rin kasi talagang pagod na sila at syempre kailangan din nilang ubusin yung food nila. Maya-maya pa nagsipasokan na rin nga mga females natin, tamang-tama naman ang pagpasok ng mga puppies at hindi sila naabutan ng mga makukulit na yan. After nga pala ng paglabas ng ating pack members, pagod na pagod din talaga sila at eto nga yung mga itsura nila. Kita nyo naman si Calvin, may pagkadalagang Pilipina ang pwesto, tapos yung ama niya naman ayan, talagang napagod rin sa labas at tingnan nyo naman naka-aircon na, naka-electric fan pa, tapos hingal pa rin talaga. Nung time nga pala na to, naghahanda na rin ang pagkain ng Kuya Sermier nyo. Kaso yung ibang pack members natin talagang nakatulog na sa sobrang pagod. Yung iba naman talagang pinipilit nilang magising, magstay away kasi alam talaga nila na lalafang pa sila. Yun nga lang, less movements na at mostly nakahiga sila sa sobrang pagod paglalaro sa labas. At least kahit papano, alam ko naman na nailabas nila yung full energy nila kapag nasa labas sila. Kasi pagpasok nila, ayan, pagod na pagod talaga at ini-enjoy nila yung lamig ng sahig. Dito naman sa second floor, tingnan nyo si Malia, halos tenga na lang yung kita kasi nga siya ay nakapwesto ngayon dyan sa ilalim at yung mama cyber niya yung nandito sa labas. Most naman ng mga females natin nung time na to nakalabas nga yung mga nguso dyan, nakala mo talaga mga preso. Kung titingnan mo talaga ang itsura ng mga pack members natin, nakala mo naman talaga ay nag-shot sila sa labas kasi Diyos ko, puro mga mukhang lasing. Alam nyo yun, parang hindi na sila makagalaw sa sobrang hilo, kaya mga ganun na lang yung face nila. Pero Diyos ko, kaya po nakalabas lahat ng mga nguso nilang ganyan, lalo na nga itong si Blue ay dahil nakikiramdam sila sa baba. Pinaka-funny face naman itong si Mishka kasi tingnan nyo talaga nakalabas pa yung dila niya dyan, kaya naman napagtripan rin siya ng mommy niya. Syempre naman hindi pwedeng hindi yan naasa rin ng mommy niya, kaya ayan, tingnan nyo naman yung ginawa nila. Labas yung ngiping, ganyan na inis, tuloy si Mishka. Si Snowy naman, kinalabit ni mother at ayan, talagang nagkulit siya kasi naman focus na focus siya sa goal niya. Eto nga kasi guys, kaya lahat sila nakalabas yung mga nguso kasi nga nakikiramdam sila at inaamoy nila si Kuya Sermier nila na gumagawa ng pagkain dyan sa baba. Diyos ko, hindi naman din kasi talaga papatalo ang ating mga females pagdating sa kainan. Nung time na to nga, wala pa rin silang aircon dito sa taas kasi nililinis pa nga yan kasi tingnan nyo naman kung ano talaga mga alipores yung mga dyan sa aircon nila. Grabe, sobrang dumi din naman ng filter. Anyways, nung mag-upisa naman ang mamigay ng pagkain sa baba, Diyos ko, nagkagulo naman na lahat ng mga nandito sa taas. Ganyan nga sila guys, nagwawala na kapag bigayan na ng pagkain kasi gusto nila mabigyan na rin agad sila, kaya nag-iingay talaga sila ng matindi. O,
O diba, hindi na sila magkaintindihan pag hingi, pati na rin nga itong si Snowy pa uli-uli na dyan sa pwesto. Pero mangingibabaw rin talaga yung boses ni Mishka kasi naman napakalakas ng boses niya. Nakakatuwa rin naman ang pack members natin kasi nga syempre kahit papano super interested pa rin sila sa pagkain. Hindi mo talaga sila makikitaan na picky eater sila. Ang bilis lang rin nga nilang kumain kasi tingnan nyo naman, maya-maya ubos na rin mga food nila. Eto nga si Malia, nung maubos yung pagkain niya, inabangan na naman niya yung pagkain ng mama niya, pero naubos na rin naman ni Cyber yung kanya. Hindi kasi natin talaga pwedeng damihan yung pagkain ni Malia kasi sobrang lumalaki siya at nahihirapan siya sa katawan niya. Syempre, nabibigatan rin niya. Chinek na rin naman ni Mother yung iba pa nating pack members sa tingnan nyo mga pakainan nila. Talagang kita nyong simot, sarap lahat ng pagkain. O diba, kahit isang pirasong dog food kahit sa sahig wala ka makikita. Pero syempre, hindi mawawala ng mga pack members na ganyan, parang kinainan lang ng konti. Tapos yung iba may mga konting tira-tira. Pero may strategy kasi dyan ang Kuya Sermer nyo guys, may ginagawa siya. Parang hinahalo-halo niya lang. Tapos inauto niya yung pack members natin. Nakala mo talaga may nilagay. At in fairness, inuubos rin ng pack members natin yung food nila. Pero kasi guys, gaya nga na nabanggit ko sa inyo sa previous video natin, tuwing umaga rin talaga may ilan tayong pack members na hindi kumakain. Or minsan naman, konti lang yung kinakain nila. Pero hindi naman din kami nababother kasi bumabawi sila tuwing gabi. Since twice a day nga silang kumakain, kapag hindi sila kumain sa umaga or konti lang yung kinain nila, Diyos ko siguradong kumakain yan ng madami sa gabi. O diba, very good kasi bumabawi kahit papano. And yes guys, still nakakakuha sila ng enough nutrients na kailangan nila kahit itong dog food lang yung kinakain nila sa ngayon. Kasi nga itong dog food nila, siksik rin talaga sa nutrients. Quality rin talaga kahit sobrang mahal. Tapos ayan, sobrang dami pa nila, kaya kahit kayo naloloka sa sobrang dami at sobrang mahal ng nabibili naming dog food. Kaya naman itong si Mother, tingnan nyo for the gawa, talaga palagi ng dishwashing liquid na ginagamit natin sa ating pack members pag naghuhugas rin ang mga pakainan nila at lahat ng mga gamit nila. Mas mura kasi yung ganito guys, so ikaw na lang yung gagawa, mas tipid rin. Diyos ko, sa laki ng gastos natin sa dog food palang, kuryente pa. Diyos ko, dalawang aircon nila sa loob tapos ang damakmak na electric fan. O diba, mapapatipid ka talaga. Pero kahit papano nakakatuwa rin naman, at least ang mahalaga ay comfortable ang ating pack members sa kanilang bahay or sa kanilang mansyon. Sa totoo lang, kami na rin talaga yung nagtitipid para nga malaki yung mapupunta sa kanila since deservability rin naman nila yan. Anyways, wala pa nga mahabang pahinga ang ating mga kuyas, katatapos lang nila mag-almusal nito, pero diretso talaga sila sa mga gawain nila for today. Pagtutulungan kasi ng Kuya Edmar nyo at ni Kuya Jomar nyo na linisin itong mga cages na ginamit ng pack members natin ng mga nakaraang araw. Bali, nauna na nga na maglinis itong si Kuya Jomar nyo, tapos talagang kinikis-kis niya ng maigi yung cage na yan. Mahalaga kasi talaga guys na yung mga cages bago nyo ipagamit sa iba yung fur babies, kailangan malinis talaga sila. Kahit nga sabihin natin na yung fur baby na gumamit nito noon ay wala naman sakit, mahalaga pa rin na malinis siya bago magamit ng ibang fur babies natin. Lalo na nga kung ginagamit itong mga cages na to sa labas, kung nakakalabas itong cage na to, make sure na malinis natin sila bago maipagamit para maiwasan talaga yung pagkakaroon ng sakit. Diyos ko, opo, sobrang sensitive talaga namin. Tatanggapin natin yan kung sabihin nyo man na sobrang OA namin. Sabi ko, okay na yung maging OA kaysa naman magkasakit ang mga free babies natin or ang pack members natin. Magpapaka-OA na lang kaysa maranasan ulit natin yung naranasan natin noon na palaging talagang unti-unting nanlalagas ang ating mga fur babies. Sobrang sikip nun sa dibdib, as in sobra talaga. Yung alam mo yun, wala kang kalaban-laban at syempre wala rin kalaban-laban yung fur baby mo. Sobra na rin kasi talaga yung mga nakukuhang sakit ng mga doggies ngayon guys. Kaya ingat-ingat tayo, lalo na nga ngayon na taglangaw. Anyways, bago ko i-chika sa inyo yung salangaw na yan, ito si Kuya Edmar nyo naman yung humapon dito sa paliguan ng mga alaga para nga maglinis ng cage. Bali, dalawang cage nga silang nilinis dyan at ayan, balik na tayo sa chika tungkol sa langaw. Ang langaw kasi guys, maaari din yung magdala ng sakit sa mga fur babies natin. Yes guys, kaya wag po nating hayaan na madapuan ng langaw ang pagkain ng mga fur babies natin kung maaaring may tiraman sila. Kasi alam nyo ba guys, ang langaw ay maaari ding maging carrier ng parvovirus. Hindi naman carrier na magkaka-parvo sila, pero kasi guys, ganito ang explanation dyan. Let's say for example, merong isang kapitbahay kayo na may parvovirus yung doggy. Tapos yung langaw na yon ay dumapo po sa pupo ng doggy na may parvovirus. Tapos ang sunod na dinapuan ng langaw na yon ay ang gamit nyo or gamit ng inyong fur baby or pagkain ng fur baby nyo. Tapos nakain niya yon, na intake niya yon or nahimo. Diyos ko, magkakaparvo din ang babies natin. Kaya doble ingat din talaga tayo guys when it comes sa mga langaw. Anyway, so much for the langaw chika. Nung tinatanghalian naman, itong si Mother
mother ay nagumpisa na nga gumawa ng pagkain ng ating mga puppies. Alam niyo naman, ang mga puppies natin kailangan talaga palaging busog para masanay nga sila habang lumalaki na yung tiyan nila ay palaging may laman. Syempre, ito rin talaga yung nagpapalakas sa kanila kapag lagi silang kumakain. May panlaban talaga sila sa mga sakit, lalo na nga't very fragile pa sila. O diba talagang medyo marami ring gawain sa mansyon araw-araw.